What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. Ito isang mabilis na race analysis lang itong gagawin ko mga kabari at mga kasilip, no? It's a Wednesday racing in Manila Metro Turf, August 30, 2023. And we have 8 races na lalargaan. So try natin silipin at tignan kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. And kung di pa pala kayo nakasubscribe, kindly click subscribe, like and share, at napalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? Tulungan nyo na akong ma-reach yung 5,000 subscribers. You may also hit the notification bell para lagi yung updated every time na mag-upload ako ng aking race analysis. You may also leave your comment down below kung gusto nyo pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. Again, we have 8 races na lalargaan. So isang maulan na Miyerkules, sisilipin natin kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. So hindi ko na patatagalin to. Let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito sa race number 1, we have 6 numbers and bettings with a distance of 1,200 meters. Ako, eto, merong 4 ako nakikita na may mga malalaking panalo. Pero, ang pili ko dito, 2 lang. Ang first race ko dito is yung numero 2 na si I Love Mati. For one reason, baka ito kasi yung magdala ng bandera, no? Since may naman yung distansya, 1,200 meters, at wala rin naman ako makitang ganong katulin, kundi siya lang yung may natural speed dito, no? Maganda post position, numero 2, so pwede makabuo ng ere. Kaya siya yung magiging first choice ko. Second choice ko dito is yung numero 3 na rin na si Potential. Ito naman mga kabarya, mga kasilip, natarserang dikit to nung nakaraan, no? So medyo may kalakasan yung laban compared sa laban niya ngayon, no? So kung sakali na mapalundag to ng maganda ng apprentice na si BJ Galieta, tingin ko isa to sa may mga malalaking panalo. Kasi ang problema lang naman nito is aparato, no? Again, dito sa race number 1, ang first choice ko po is yung numero 2 na si I Love Mati. Second choice ko po is yung numero 3 na si Potential. Yun lamang po. Race number 2 na tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 7 numbers and bettings with a distance of 1,200 meters. Pasensya na kayo kung medyo naririnig niyo yung patak ng ulan, no? Kasi talagang malakas ang ulan ngayon. Dito sa race number 2, it's a maiden race, no? Para sa akin, solo ako rito sa numero 5, Mim Balot Falls. Matagal na itong tumatakbo sa maiden. Although na matagal na pahinga, pero most likely may mga trangko naman to, no? Tingin ko baka ito na rin yung magdala ng bandera. Kung hindi man, most likely baka siya na rin yung humabol. Compared sa mga nilalabanan niya, mas gumaan yung laban niya dati sa mga nilalabanan niya sa maiden, no, compared sa ngayon. So para sa akin, solo ako dyan, numero 5, Mim Balot Falls. Ang tingin ko na pwedeng umupset or tumalo is yung numero 1 na si Don Pedro. Eto kung sakasakali naman na makasolo rito at hindi makapitan agad ni Mim Balot Falls, tingin ko malaki rin ang panalo nito, no? Kaya siya yung nakikita ko na pwedeng umupset or masigundo kay Mim Balot Falls. Again, dito sa race number 2, solo po ako, numero 5, Mim Balot Falls. Pang-upset or pamorkas ko po is yung numero 1 na si Don Pedro. Yun lamang po. Race number 3 na tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito sa race number 3 ay may 10 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para sa akin mga kabarya, mga kasilip, solo ako rito, numero G's, Crown Jewel. Yung huling tinakbo nito, meron na to. Inabot lang to, no? Kung hindi ako nagkakamali, it's either segundo o tercerong dumating to, no? Kasi hindi ko na makita tingin ko kung sakasakaling magdala ng bandera si Sun Moon Lake, and mukha namang walang makakasabay dahil mas matulin siya over Meet Me in the Corner, si Crown Jewel na rin yung pwedeng humabol, no? Or most likely baka unahan pa to ni Crown Jewel. Sa sobrang baba na ni Crown Jewel, tingin ko lamang na lamang to rito. Kaya para sa akin, solo po ako dyan. Ngayon, kung sino yung pwedeng umupset or famorkas, sa tingin ko yung numero 8 na rin. Since siya yung magdadala ng bandera at kung makakasolo rito, sa tingin ko, ito na rin yung pwedeng tumalo or masigundo. Again, dito sa race number 3, solo po ako, numero G's, Crown Jewel.
pang-upset or famorcas ko po is yung numero 8 na si Sun Moon Lake. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating second Pick 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 9 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Etong race number 4 na to, malamang ko, rat-ratan to, no? Kasi ang daming matulin dito. Andyan si Runaway 10, si Ginebra, si Bukawi River Town, and even si Mamisen. Ang first choice ko rito is yung numero 9 na si Lucky Leia. For one reason, kasi siya lang yung pwedeng mag-off the pace. Kung magkakaroon ng killing pace, then pwedeng maging tailor-made yung karera sa kanya, no? Most likely baka pumeso to, it's either tercera or kwarta pesto. Maganda post position na nasa labas, hindi matatabunan. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito is yung numero 7 na si Humble Strike with coupled entering 7A na si Mamisen. Actually, si Mamisen lang yung tinitignan ko rito na may malaking panalo. Isa sa senaryo na nakikita ko is pwede kasing makasolo to, no, kung walang mag-i-interest. Ngayon, kung sakali naman na piliting mauna si Runaway 10 at si Ginebra and even si Bukawi River Town, si Mamisen kasi pwedeng sumunod lang naman din to. So, sa nakikita ko, isa rin siya sa na may malaking panalo, kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice is yung numero 3 na si Ginebra. Etong kabayo na to, baka sakali namang walang paunahin to at walang sumabay sa kanya. Ang ganda ng huling tinakbo nito. Nakabuo to ng ere, banderang tapos. Even though na 1,400 meters yan, kaya pa rin niya yung distansya na yan. And si Ginebra, pwede rin siyang isunod. So versatile din tong kabayo na to, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 4, ang first choice ko po is yung numero 9 na si Lucky Leia. Second choice ko po is yung coupled entering numero 7 na si Humble Strike with 7A, Mamisen. At ang third choice ko po is yung numero 3 na si Ginebra. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Pick 4 event, covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 9 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Etong karera na to, even though na merong outstanding dyan na numero 2, malamang si Wild Act, anybody's race pa rin to, no? So para sa akin, bibigyan ko kayo ng top 3. Ang first choice ko rito, of course, yung numero 2 na rin na si Wild Act. Unang-una, pumabor yung distansya, 1,400 meters. Pangalawa, masyado nang mababa sa laban. So kung ito bibigyan ng konsinte, without any further analysis or race analysis, lamang to. Kaya para sa akin, first choice yan. Second choice ko rito is yung numero 5 na si Golden 8. Ito lately, yung huling tinakbo nito, medyo maganda na yung kinilos, no? Pero medyo nahihilawan lang ako. Kung sakasakali rin konsintihin to at lumundag to ng maganda, ang laki rin po ng panalo nito. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 1 na si Jack of Clubs. Etong kabayo naman na to is laging in the money to, no? Lagi nga lang nabibitin. Kung sakasakali na mapaunat ng takbo to, kasi pwede siya yung magdala ng bandera dito, or either way, sundan niya yung magdadala ng bandera, which is si Freddy Wong, no? Maganda rin naman yung post position niya, numero 1, nasa bayas, sa tupid lahat ng kwartos. Kaya nakikita ko rin siya na may malaking panalo. But then again, itong race number 5 na to, anybody's race to, no? Kung magdadagdag kayo rito, pwede nyo pang isama dyan yung numero 7 na si Charm and Luck at saka yung numero 8 na si Freddy Wong kung may extra kayo kapital. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Wild Act. Second choice ko po rito is yung numero 5 na si Golden 8. At ang third choice ko po rito is yung numero 1 na si Jack of Clubs. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 11 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 11 na si Thriller. Yung huling tinakbo nito, sa tingin ko, ayaw lang manakbo sa putik. But since umuulan, baka sakali na basa yung pista, mangyari na naman yon. So para sa akin,
hindi ko sosoloin si Thriller dito. Although, na pwedeng magkaroon ng killing pace between Fortress at Namaskar at pwedeng mapabor sa kanya, still, baka sakaling mangyari pa rin yung last time. But then again, para sa akin lamang pa rin siya sa grupo na yan. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito pang second choice yung numero 6 na si Color Blast. Etong kabayo na to, kapag malakas ang laban, magaling. So sa nakikita ko rito, kung sakasakaling hindi tumakbo si Thriller ng maayos at magkaroon ng killing pace between Fortress at Namaskar, si Color Blast na yung nakikita ko na pwedeng kumuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 4 na si Namaskar. Ito naman si Namaskar is pwede kasing ito yung magdala ng bandera, no? Kung sakali naman na piliting mauna si Fortress, kaya naman niyang sundan yan. So by all means, si Namaskar is may dating over Fortress sa aking kalkula, no? Sa aking analysis. Kaya mas pipiliin ko si Namaskar over Fortress as my third choice. Pero itong race number 6 na to, pwede kayong magdagdag dito dahil halos anybody's race din po yan mga kabari at mga kasilip pa. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 11 na si Thriller. Second choice ko po rito is yung numero 6 na si Color Blast. At ang third choice ko po rito is yung numero 4 na si Namaskar. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Last daily double event. Dito po sa race number 7 ay may 12 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 12 na si Basket of Gold. Isang senaryo na nakikita ko is pwedeng magkaroon ng killing pace between Angry Maxine, Denden, Galloping Ghost, and pwede rin sumama sa kanila dyan si Major Ridge. So si Basket of Gold most likely is baka nasa pang-apat na pwesto to. Maganda post position numero 12. Actually isang senaryo rin na nakikita ko is baka wala ngang paunahin itong si Basket of Gold Kaya para sa akin nalalamangan ako dyan, no? Pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito sa tingin ko mahigpit na makakalaban niya is yung numero 9 na si Grand Majesty. Isang senaryo na nakikita ko is baka magkaroon ng ubusan or killing pace, then pwedeng mapabor kay Grand Majesty. Alam naman natin na beremate tong kabayo na to. Then of course yung hinete si John Alvin Guse, bumubuhat ng kabayo. So most likely baka makarimate. Okay? At mapabor sa kanya yung karera. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip is yung numero 11 na si Strife of Pink. Etong kabayo na to, masyado nang magaan yung laban niya, no? Mababa na rin siya sa grupo. Gusto ko rin yung post position, nasa labas, numero 11. Hindi siya matatabunan. Ngayon, by any means na hindi ganun kaganda yung top boy ng first choice natin na si Basket of Gold at yung second choice natin na si Grand Majesty, ang isa sa nakikita kong malaki panalo is yung numero 11 na si Strife of Pink. Yun lamang po. Again, dito sa race number 7, ang first choice ko is numero 12 na si Basket of Gold. Second choice ko is yung numero 9 na si Grand Majesty. At ang third choice ko is yung numero 11 na si Stripe of Pink. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasil. Final race for Wednesday Racing. Dito sa race number 8 ay may 13 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. And meron tayong Super 6 carryover amounting to 32,705 and 86 cents. So para tingnan to ng ating winner take all, pick 6, second pick 5 at pick 4. So kung meron kayong extra capital, magdagdag na lang po kayo, okay? Kung may kursonada kayo rito. Pero para po sa akin, dalawa lang ang pili ko rito. Ang first choice ko rito is yung numero 12 na si Happy Maggie. For some reason, masyadong magaan ng laban. Maganda post position, nasa labas, hindi matatabunan. Basta sumalida lang ng maayos to, baka nasa tarsera peso na tong si Happy Maggie. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito ang second choice, yung numero 8 na si Rain Go Away. Yung last run neto is nasa unahan halos, nakipagsabayan. Ang napansin ko doon, humangos si kabayo.
Sa tingin ko, kung hindi humangos si Caballo, mukhang hindi siya matatalo sa laban na yon. So kung hindi siya hahangos at tatakbuhin niya yung same performance niya nung nakaraan na meron ng meron, sa tingin ko, ito yung mahigpit na makakalaban ni Happy Maggie. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Again, dito po sa race number 8, magdagdag na lang po kayo kung meron kayong extra capital at may kursonada pa po kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 12 na si Happy Maggie. At ang second choice ko po rito is yung numero 8 na si Rain Rain Go Away. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Wednesday race analysis. Sana makatulong sa inyo yan mga kabari at mga kasilip, no? Well, lagi naman gusto ko lang naman makatulong sa inyo, no? Again, ang aking race analysis is binibase ko kung paano yung pagkaagawa ng lineup. At yung aking mga pili is binibase ko according doon sa senaryo na nakikita ko. Okay? So, ingat kayo sa pagpunta nyo sa mga paborito nyong OTB at magdala na lang kayo ng payong, no? Kasi gawa nga po ng nag-uulan. And good luck sa inyo mga kabari at mga kasilip. Happy racing. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, basahin nyo na lang, okay? Peace out!